Sa isang class na hotel and restaurant, nagtuloy sina Mr. William So at Myla pagkalabas nila ng airport. Maraming pagkain in-order si Mr. William So dahil pareho silang ginutom. Nagkabilang kasi sila sa eroplano habang nag-uusap. Mahabang sandali ang ginugol nila sa pagkain. Puro masasarap kasi at pareho silang gutom, kaya napasarap ang kanilang pagkain. Paano bang magiging kondisyon ng ating pag-uusap? Tanong sa kanya ni William nang pareho na silang tapos kumain. Gusto ko munang malaman kung magkano ang ibabayad mo sa akin sakaling gawin ko ang ipinagagawa mo. Tanong rin niya rito. 5 milyon. Gusto ko ay malinis ang trabaho. May kasiyahang naramdaman si Myla. Hindi niya akalain na ganoon kalaki agad ang ibabayad sa kanya ng una niyang kliyente. Ngayon lang siya makakakita ng ganoon karaming pera mula sa kanyang pagkabata. Naisip agad niyang simula pa lamang iyon. Maaari pang lumaki ang ibabayad sa kanya kung makikita ang husay at galing niya bilang hard killer sa pamamagitan ng natutunan niyang black magic. Hindi siya nagkamali sa kanyang naging desisyon. Huwag kang mag-alala, hindi ka nila paghihinalaan, sagot niya. May tauhan akong magsasama sa iyo para makilala mo si Mr. Lim. Pag-aralan mo muna ang kanyang mga kilos para hindi ka mahirapan. Hindi ko na kailangang makilala ang taong sinasabi mo. Bigyan mo lamang ako ng kanyang litrato. Ako na ang bahala sa kanya. Sabi niya kay William. Hindi nakaligtas sa kanyang pagkagulat na gumuhit sa mukha nito. Paano mo siya makikilala kung litrato lamang niya ang ibibigay ko sa iyo? May pagtataka nitong nanong sa kanya. Akala ko ba ay dati ka na nagpapatrabaho sa kakilala mong taga-India? Bakit nagtataka kung paano ko papatay ng taong gusto mong mawala? Tanong din niya rito. Paano ba niya pinapatay ang taong inuutos mo sa kanya? Sumasama siya sa akin sa Pilipinas. Ituturo ko sa kanyang tauhan ko. Sa kanya pag-aaralan ng kilos bago niya patayin. Mahinang klase pala ang kilala mong hard killer. Kahit sa oras na ito, kaya kong patayin ang sinasabi mong kalaban sa negosyo kung may dala kang litrato niya. Buong pagmamalaki niyang sabi rito. May kaalaman ka sa black magic? Panalan siya nito sa kanya. Kailan mo may bibigay sa akin ang kanyang litrato? Malayo niyang sagot. Pakukuhanan ko muna siya sa isa kong tauhan. Saka ko ibibigay sa iyo ang kanyang litrato. Saan nga pala kita pupuntahan? Wala pa akong tirahan dito sa Manila. Ngayon pa lamang ako maghahanap ng bahay na pwedeng upahan. Sagot niya kay William. Iyon talaga ang plano niya. Wala pa siyang balak na umuwi sa Cebu hanggat hindi siya mayamang-mayaman. Pansamantala muna siyang mangungupahan. Kayang-kaya naman niyang umupa ng isang class na apartment dahil malaki ang magiging bayad sa kanya ng una niyang trabaho. Huwag ka nang humanap ng tirahan. Doon ka na lamang sa aking apartment. Wala namang nakatira roon. Kumpleto ang kagamitan doon. Hindi ka na kailangang mamili ng mga gamit. Ikaw na nga lamang magbabayad ng renta niyon. Sabi nito na agad naisip ang apartment na madalas na ginagamit lang nito sa mga babae nito. Magkano naman ang upa? Aniya na hindi na nag-iisip. Kailangan talaga niya ng matitirahan. 20,000. Wala ka nang iintindihin kundi ang pagkain mo. Pwede kang kumuha ng katulong na makakasama mo. Para may kasama ka. Mahal, pero okay na rin, sagot niya. Malaki naman ang kikitain mo sa bawat magiging kliyente mo. Madali pa kitang makukontak kung may nangangailangan ng serbisyo mo. Okay, pwede mo ba akong ihatid doon? It's my pleasure. Sabi nitong ngiting-ngiti at saka inabot sa kanya ang isa nitong kamay. Sabay silang lumabas ng restaurant. Isang taxi ang kinawa nito. Ilang sandali pa ay palayo na sila sa lugar na iyon. Walang nararamdamang kaba si Myla ng mga sandaling iyon. Ang matining sa kanyang isip ay ang malaking halagang ibabayad sa kanya ni William So, ang una niyang kliyente. 2 araw ang lumipas bago muling bumalik sa kanya si William So sa apartment ni Myla. Dala na nito ang litrato ng kalaban nito sa negosyo. Matagal-tagal din itong naghintay bago bumukas ang pinto ng apartment ni Myla. Magandang tanghali, Myla. Bati nito kay Myla. Magandang tanghali naman. Halika, pasok ka. Sagot ni Myla bago iniluwag ang pinto. Okay na ba sa iyo ang bahay na ito? Tanong nito bago na upo sa mahabang set na Nara. Okay na. Hindi pa nga lamang ako nakakapamili ng mga kailangan ko. Kaya huwag ka munang maghahanap ng maiaalo ko sa iyo. Sabi ni Myla bago siya naupo sa kaibayong set na paharap sa lalaki. Pwede kitang samahang mag-grocery kung gusto mo. Sige nga, para masanay ako maglalabas ng bahay. Baka gusto mo ng sasakyan. May alam ako mga second hand, pero maayos at mukha pa rin bago. Gusto ko nga rin magkaroon ng sariling sasakyan. Hindi naman ako marunong mag-drive. Sagot niya.
Isa yun sa kanyang mga pangarap, ang magkaroon ng sariling sasakyan. Hindi problema ang pagdadrive. May mga tauhan din nagtuturo ng pagdadrive, yung sinasabi ko sa iyong bilihan ng mga segunda manong sasakyan. Wala pa akong pera. Kailangan mo ba ipagagawa sa akin ang sinasabi mong kalaban mo sa negosyo? Dala ko na ang pambayad sa iyo at ang litratong kailangan mo. Sagot nito sa kainilapag sa center table. Ang dala nitong attache case. Heto ang litrato ni Mr. Lim. Kinuha niya ang litrato. Ilang ulit niya yung pinasadahan ng tingin. Yung litrato mong hinihingi ko sa iyo, aniya kay William, matapos niyang tingnan ang litrato nitong ibinigay sa kanya. Talaga bang kailangan pati ang litrato ko ay mayroon ka? Tanong niya. Kailangan, for security measures, sagot niya. Isa sa mga natutunan niya kay Rubik ang ganoong pamaraan. Kailangan daw na may hawak din siya ng litrato ng taong mag-uutos sa kanya. Sakali mong may mangyari ay madali niyang mapapatay ang taong nag-uutos sa kanya. Nagsisiguro lamang siya sakaling bumaliktad ang taong mag-uutos sa kanyang pumatay. Dinampot niya ang litratong ibinaba ni William sa center table. Ilang beses niyang pinaglipat-lipat ang tingin sa litrato at kay William so. Mas gwapo kaya ata sa litrato kaysa sa personal, pabiro niyang sabi sa lalaki. May daya lang ang camera na ginamit dyan, pero talagang gwapo ako sa personal. Sagot nitong lumuwang pagkakangiti. Huwag mo nang pagtagalin si Mr. Lim, malaki na ang nawawala sa negosyo ko. Bukas bumili ka ng dyaryo. Mababasa mo ang nangyari sa kanya. Sagot niya kay William. Magaling, 5 milyon yan. Pwede mong bilangin, sabi nito. Hindi na, may tiwala naman ako sa iyo. Lumuwang ang pagkakangiti ni Myla. Nang makakita siya ng bungkos-bungkos na pera na panay lilibuhin. Ngayon lamang siya nakakita ng ganoon karaming pera. Parang gusto niyang maglulundag sa katuwaan ng mga sandaling iyon. Walang kahirap-hirap ang magdating sa kanya ng limpak-limpak na salapi. Kinuha niya ang isang bundle. Binawasan niya ng 20 piraso at saka iniabot kay William. Upa ko sa bahay mo. Aniya matapos iabot dito ang halagang 20,000. Thank you, sagot nito at saka inilagay ang pera sa maliit nitong clutch bag. Sa labas na tayo ng hatilan pagkatapos mo mag-shopping. Bandang hapon na tayo pupunta sa sinasabi kong bilihan ng mga sasakyan. Sandali lang, magpapalit ako ng damit. Paalam niya sa lalaki bago niya binitbit ang attache case. Hindi naman nagtagal si Myla sa pagbibihis. Nakapaligo na kasi siya nang dumating ang lalaki. T-shirt at pantalong habit sa kanyang mga hita at balakang ang kanyang isinuot. Let's go. Sabay silang lumabas ni William sa kanyang apartment. Inilak muna niya ang pinto bago siya sumakay sa kotse nito. Ilang sandali lang ay palayo na sila sa lugar na iyon. Gabi na nang ihatid siya ni William sa kanyang apartment. Namili muna siya ng mga kailangan niya sa bahay. Matapos niyang mamili ay nagmerienda muna sila. Bandang hapon ay nagtungo sila sa sinasabing bilihan ng mga segunda manong sasakyan. May napili na agad siyang isang bagong-bago pang Pajero. Binayaran niya ang sasakyan. Isang oras din siyang tinuruan ng driver. Babalik na lamang siya bukas para sa patuloy na pag-aaral niyang mag-drive. Bago siya hinatid ni William, ay nag-dinner na sila sa isang deklaseng restaurant para daw katulog-tulog na lang niya pagdating sa kanyang apartment. Kahit bagya siyang napagod ay masaya ang kanyang pakiramdam. Pagkatapos niyang magpalit ng damit, ay kinuha niya ang litrato ng taong kanyang papatayin. Lumabas siya ng kwarto at nagtuloy sa kusina. Kumuha siya ng kandila at saka niya dinala sa sala. Sinindihan muna niya ang kandila bago siya naupo sa sahig ng tiles. Ilang ulit niyang pinagmasdan ang litrato ni Mr. Lim bago niya iyon binulungan. Sorry ka na lang, Mr. Lim. Bulong niya bago sinimulang sunugin ang litrato.